Pumalo na sa 27 ang patay sa magkasunod na pagtama ng super bagyong Nando, Typhoon Opong at Habagat. Sa ilang lugar na nasa lanta gaya ng Masbate at Cagayan, posible raw abutin ng ilang buwan ang pagbangon. Magbabalita si Ian Suyu. Wasak ang maraming bahay sa Masbate kasunod ng pagtama ng Typhoon Opong noong nakaraang linggo. Ang mga puno nabuwal. Nang gumanda ang panahon, nagsimula na rin ang pagkukumpuni at paglilinis. Ang mga kalalakihang ito naabutan naming nililigpit na ang mga sanga at puno na nakahambalang sa daan. Medyo maaraw na, hindi na maulan, nakakapagtrabaho tayo ng maayos. Pag may dala ho kaming mga equipment, mapapadali ho. Sa ngayon po, yung mga ginagawa namin ay itak muna sa mga maliliit lang ang mga sanga. Isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya. Bumisita naman sa mga nasalanta ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Nagpamigay sila ng food packs sa mahigit 15,000 apektado ng bagyo. Nakipagpulong din ang kalihim kay Masbate Governor Richard Co. Dito sa Masbate is quite staggering. Before pa tumama ang bagyo, meron naman tayong pre-positioned na family food packs dito. Pinag-usapan na rin namin yung next stage, yung financial assistance. The moment makuha ko yung mga listahan mula sa ating mga local chief executives, ipoprocess na rin natin yon. Posible namang matagalan ang pagkukumpuni sa mga nawasak na poste at linya ng kuryente. They told us the unfortunate news that it will take around a month to fully restore the power in the whole province of Masbate. Siguro months ito bago bumalik, bago makarecover. Hindi lang kasi bahay na sira kabuhayan, livelihood, especially to our farmers, fisher folks. Ngayon, October, dapat anihan na. Supposedly, ngayon sila kikita na wala pa. Sa huling tala ng Masbate LGU, umabot na sa 7 ang bilang ng mga nasawi dulot ng bagyong Opong. Halos pagkaguluhan ng mga residente nang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Cagayan para abutan ng tulong ang mga nasalanta ng Super Typhoon Nando. Mahigit 12,000 pamilya ang binigyan ng isang family food pack at tig sa 10,000 pisong cash assistance. Nakatanggap naman ng mga fertilizer at binhi ang mga magsasaka mula sa bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Bugay at Santa Teresita. Ang 1 million metric ton na palay namin, ibiyabiyahe pa namin sa Nueva Ecija at Bulacan. Bakit ganon, Apo Presidente? Kung bibigyan mo kami ng Rice Industrial Complex, maitataas natin ang presyo ng palay. Sa ngayon, Apo Presidente, 10 piso lang per kilo ang palay. Ngayon ay nasa 10 piso lang ang kada kilo ng palay, bagay na ipinangako naman ng Pangulo. Ibinida rin ni PBBM na aabot sa 255.55 billion pesos ang natapyas sa flood control projects para sa 2026 na magsisilbing savings ng pamahalaan. Nasa 36 billion pesos dyan ang mapupunta sa DSWD para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at Sustainable Livelihood Program. May ilalaan din para sa proyekto ng iba pang mga ahensya. Kung hindi po natin ginawa yan 255 billion na yan kung saan na lang mapupunta. Kaya't mabuti. Kaya't kinanselan na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. Pero tuloy pa rin naman daw ang mga flood control projects lalo't mahigit 300 billion pesos ang hindi pa nauubos mula sa 2025 budget. Kami po ay kung tawagan custodian lang, taga-bantay lang kami sa pera ninyo. Hindi dapat maging amin yan. Sa inyo pa rin yan. Namigay rin ng Pangulo ng mga learner's kit at relief packs sa mga nasalantang estudyante sa bayan ng Santa Ana. Nagkaroon din ng libreng check-up para sa mga guro't mag-aaral. Ayon sa Pag-asa, easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang umiiral ngayon. Bukod sa maalinsangang panahon, maaari itong magdulot ng kalat-kalat na ulan sa bansa. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.